So, hirap to po mga kapatid at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral dito po sa book ng First Chronicles at malapit na po tayong matapos, no? At patuloy pa rin po nating tinitignan itong kwento nitong si David, at kung paano po niya i-prepare or i-prepare, 'di ba, yung temple, at dito, sabi dito, ibang tungkulin sa templo, sa chapter 26 po tayo, verse 20. Ang mga Levita sa pangungunan ni Ahiyas ang namamahala sa kabangyaman ng templo at sa bodega ng mga kaloob sa Diyos. So merong nag-iingat na itinalaga tungkol doon sa sinasabing kabangyaman, yung sabi dito na maging doon sa bodega ng mga kaloob ng Diyos. At kung babalik tanawin natin, 'di ba, yung mga napag-aralan na po natin, nakailang balik na rin po tayo sa pag-aaral po sa scripture from Old Testament to New Testament. Makikita po natin at re-remind po sa atin that the people sa kapanahunan po na yon, they don't have what we have sa kapanahunan na ito, no? Mas ngayon, mas modernized po yung mga kagamitan po natin, lahat ay instant, at ang makikita po natin as we are going to remember, yung mga tao, mga kapatid, ay palagian po silang nagkakaloob sa temple. Lagi sila, ang dami-dami po nilang klase ng giving. Ang dami-dami nilang alam mo yun, binibigay, or alam mo yun, yung dinadala, hindi lang sa doon po sa mga sacrificial offerings po nila, or doon sa mga kaloob po nila, no? Pero it is really their joy to give to God, no? It is really their joy to give to the temple, 'di ba, ng Lord, no? Nakita po natin 'yon, no? Kahit po itong si David, mapapag-aralan po natin 'yan as we go on ulit sa book po na ito, na kahit yung mga personal na kayamanan po nitong si David ay inialay din po niya sa Panginoon, lalong-lalo na doon po sa building ng temple ng God. At lagi po nating sinasabi, 'di ba, na kung nasaan ang iyong puso, 'di ba, nandun yung iyong kayamanan, or kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun yung puso mo. Kung ano yung mas higit na minamahal at pinangangalagaan, 'di ba, ng isang tao, nandun po yung kanyang nandun yung kanyang number one, 'di ba, na minamahal. nandun yung kanyang puso. Sila Dan, sabi dito, na isa sa mga anak ni Gershon, ay ninuno ng maraming angkan, kasama na ang pamilya ng kanyang anak na si Jehiel. Ang mga pinuno ng pangkat ni Jehiel ay ang kanyang mga anak na sina Setam at Joel. Sila ang namamahala sa mga kabangyaman ng templo, no? So it is a family ministry, yung nag-iingat doon po sa kabangyaman ng temple, in the form of golds, in the form of silver, in the form of salapi, no, in the form of pilak, or whatever they can give sa Panginoon, ay iniingatan po sa mga din, 'di ba, yung mga alaalahas, mga ganyan. Lahat ng mga nais nila, 'di ba, na ipagkaloob, yung mga tao po na ito na ipagkaloob sa Panginoon. Do you remember nang nag-call sa kanila ng pagbibigay, sila yung
yung leader na, yung nagsasabing stop na kasi marami na, 'di ba? Marami na yung mga kaloob. So ganun po yung yung puso ng mga tao po na ito sa kapanahunan po na ito, 'di ba, sa pagbibigay sa Lord. Marami pong iniingatan. Maraming kayamanan. Kaya sabi dito, kabang yaman, no? May tuturing na kayamanan sa kapanahunan na 'yon. Ang mga Amramita is Harita, Hebronita at Uzielita ay binigyan din ng tungkulin, no? Walang dito, no? Kumbaga yung designation, 'di ba, ng work, lagi po natin 'yun sinasabi kasi mas madali naman talagang gumawa kapag kapag designated yung gawain at mapa-perfect pa ng bawat isa kung ano yung kanyang tungkulin, 'di ba, na ginagawa kaysa doon sa ang dami-dami niyang sinisimulan, 'di ba, pero wala siyang natatapos, no? Makita po natin dito na yung designation po ng work ay para po ito sa sa kabutihan, 'di ba, ng lahat ng gumagawa. Si Buel, sabi dito na anak ni Gershon, 24, at apo ni Moses ang siyang pinunong namamahala sa kabang yaman. So may sila, may namamahala, no, may pinuno. Sa angkan ni Eliezer, ang namamahala ay ang mga anak niyang sina Behabias, Jesaias, Joram, Jikri at Selomit. Si Selomit at ang kanyang mga kamag-anak ay ang namamahala sa bodega ng mga kaloob na alay ni Haring David ng mga pinuno ng sambahayan. So, ang daming nagbigay, no? At ng mga pinuno ng hukbo. Buhat sa mga nasamsam sa pakikipagdigma, naglaan sila ng bahaging panustos sa pangangalaga sa templo ni Yahweh. So, hindi nila inari lahat, kung ano yung meron sa kanila. Napakasarap lang, 'di ba, na what makes these people keeps in giving sa ng portion, 'di ba, sa Lord, no, through the temple. Ano yung sa kanila, nagpo-prompt sa kanila, 'di ba, na palagi ang magbigay. At ang binibigay pa nila ay hindi yung mga pinagpilian, kundi yung pinaka the best, 'di ba, sa Panginoon. Ang isa sa mga nakikita po natin kasi na hindrance minsan sa pagbibigay ay yung 'di ba, yung ano ba yung nakakapaghinder, yung takot. Marami pong tao maging sa kapanahunan po na ito, yung natatakot sila na magkulang, natatakot sila na alam mo yun, na hindi magiging sapat yung kanilang kinikita para sa pangangailangan po nila, 'di ba, sa loob ng isang buwan, parang ganun, no? Kaya kinikwenta po nila, 'di ba, yung lahat ng mga magagastos nila bago po sila magkaloob sa gawain or sa ministry, 'di ba, ng Panginoon. So yung fear ang isa sa mga hindrances ng mga tao sa pagkakaloob sa Panginoon. Pero dito makikita po natin even in the life of David, may mga may mga pagkakataon, 'di ba, na marami siyang mga failure. Kung iisa-isahin lang natin yung mga failure po nitong si David, 'di ba? Parang nakakawalang ganang pag-aralan siya, 'di ba? O nakakawalang ganang alamin, 'di ba, yung buhay niya. Pero makikita po natin, 'di ba, mga kapatid, na kahit doon po sa mga failures po na ito ni David na napag-aralan po natin sa mga nakaraan na hindi na po binanggit, 'di ba, ng First Chronicles, nakita po natin yung kanyang pagnanais, yung kanyang pagsisikap, 'di ba, na makasunod sa Panginoon, no? Nakita natin yung pagbabagong buhay niya. Nakita natin yung pagsasubmit niya, 'di ba, ng lahat niya sa Panginoon, lalong-lalo na sa portion po ng
pagbibigay, no? At makikita po natin na yung generosity, nakakahawa yan eh. Kakahawa yan. Kaya, pansinin mo yung mga taong, yung mga taong mapagbigay. No? Pansinin mo yung mga taong mapagbigay lang talaga. Sila yung mga tao na, alam mo yun, ang mga kasama ay mga mapagbigay din. No? Sila yung mga taong, alam mo yun, yung talagang may puso ng pagkakaloob. Pansinin mo yung mga taong, grabe yung commitment, sa Lord. No? Sila yung mga tao na, alam mo, within their circles, within their circle of friends or family or people around them, ay mga nagmamahal din sa Panginoon. Kasi yan eh, nakakahawa yung pagiging yung pagiging mapagbigay. Pero pansinin mo yung mga yung mga madadamot, 'di ba? Yung mga parang alam mo yun, yung yung parang walang puso, 'di ba, sa pagbibigay. Sila naman yung mga tao na alam mo yun, ang mga kasama nila lagi, 'di ba? Yung mga tao naman na lagi na lang natatakot sa kung ano yung pwedeng mangyari sa araw ng bukas, no? Sila yung mga taong na nakakakita na alam mo magkukulang eh. Hindi sapat eh. 'Di ba yung mga yung gastusin, kaya hindi ako nakakapagbigay kasi kulang pa. 'Di ba may mga ganon na kwento sa buhay ng isang tao. Kailan ba naging sapat ang lahat? 'Di ba? Sa atin maintindihan natin 'yan. Malaki man yung sahod natin, umaliit, 'di ba? Sapat lang talaga 'yan for a period of for a period of time. Sapat lang 'yan. Sa magiging walang sobra, walang kulang. Walang sobra, walang kulang, 'di ba, sa pangangailangan ng isang tao. Kahit napakalaki ng sahod mo, 'di ba? Sabihin natin nakakapag-ipon ka or nakaka-put ka sa investment, kasi may mga ganun namang mga lalo na sa mga OFW. Wala ngang natitira sa kanila, pero yung mga pera po nila or yung mga kinikita po nila ay lagi po nilang ipinuput doon po sa kanila pong mga investments. Mas inuuna po nila, 'di ba, yung mga ganong klase ng pagpuput sa kanila pong mga maganda naman 'yon, no? Hindi naman tayo against, 'di ba, sa pagpuput up ng mga businesses or doon po sa mga investments po natin. Pero si David, makita po natin mga kapatid, is he blessed materially? Is he blessed, 'di ba, sa kanyang buhay? Makikita natin, he have everything. Ang dami-dami po niyang mga kayamanan, ang dami niyang mga gold. Ano yung kanyang sekreto? Hindi siya nagmamaramot, 'di ba, sa gawain po ng Panginoon. Mas pina-priority niya yung blesser. 'Di ba? Mas pina-priority niya yung Diyos na nagkakaloob. Oo nga, madami kang mga investment, pero yung mga tao naman na around your investment ay mga tao naman na hindi nakakakilala sa Panginoon. So what will happen? What will happen to your investment or to the lives of the people, 'di ba, na nagho-hold or nagma-manage, 'di ba, ng investment. Iba yung iba yung lugar na kung saan merong pagkatakot, 'di ba, sa Panginoon. Iba yung lugar na pinoproclaim, 'di ba, yung message ng Lord. Iba yung lugar na kung iba yung klase ng tao, 'di ba, na nagtitake doon po sa salita po ng Panginoon, no? Tignan na lang natin sa Israel compared doon sa mga sa mga nations, 'di ba, na walang pagkakilala sa Diyos ng Israel. Makikita po natin, no, yung difference sa humanity na lang. Makikita natin ang laki-laki po ng diferensya, no, yung
pagtrato nila ano sa mga sa klase ng tao, maging doon sa mga batas, 'di ba, na pinapairal sa mga lugar ano na hindi kumikilala ano sa Panginoon. Iba lang talaga. At yun, nakita po yun ni David. Iba kapag sa Lord ako naglingkod. Kahit sa position, hindi siya nakikipaglaban sa position. No, nung naisagawin yung trono, di ba? Naisagawin ng kanyang anak, hindi siya nakipaglaban. Willing siyang umalis. 'Di ba? Kasi sabi niya, kung sa Lord ito, 'di ba, si Lord yung nagbigay sa akin ng posisyon na ito, kung nais niya ako na bumalik, 'di ba? Walang makakahadlang 'yun. Ibabalik niya ako, 'di ba, sa posisyon na ito. Minsan hindi natin kailangan talaga palang lumaban eh. Alam mo 'yon. Minsan hindi natin kailangang alam mo 'yon, yung pangunahan, 'di ba, yung Lord. Ang what is left sa atin is to obey that God and to love that God. At kasama doon po sa pagmamahal po na 'yon, 'di ba, yung pagbibigay, kasi you cannot love without giving. No, you can give, 'di ba, without love, but you cannot love without giving. Kasama po 'yan sa buhay po ng isang nagmamahal, 'di ba, sa Panginoon, yung pagbibigay. At kung iisipin natin, bakit kasi kailangan nating magbigay no sa Panginoon? Hindi naman niya kailangan, lagi nating sinasabi ito sa tithes and offering. Sa ministry, kapatid, sa ministry kasi walang libre eh. Diba? Walang libre na sa kapanahunan na ito. Kahit yung kuryente, magkano ang kuryente na binabayaran natin, magkano ang tubig, di ba, na binabayaran natin, or kahit man walang alam mo yon, yung wala tayong nirerentahan kunyari na lugar, papaano naman yung mga workers, di ba, kaya kailangan naman maglalakad sila mula Hadar hanggang Carmel, kaya Hadar hanggang Nibesyanan, di ba? Kailangan din nilang sumakay, kailangan din nilang kumain and everything. Ang ministry, nangangailangan po siya, di ba, ng finances. Unless makita ng bawat isa yung pangangailangan po ng ministry, di ba? Ministry ng God, para saan yung ministry ng God? Hindi naman para sa Lord yon, para din yun sa kabutihan ng mga tao. Diba? Para din yun sa tao. Yung ministry na pinagkakaloob po natin sa Panginoon, yung tinanggap natin, diba, sa Panginoon, hindi naman yun para sa Lord eh. Diba? Para yun din sa ministry niya, para sa tao, para sa kabutihan, diba, ng tao. Kasi kapag nakakilala yung tao, diba, sa Panginoon, maayos po yung buhay niya. Diba? Maiiba yung takbo ng buhay niya. Mas magiging mas magiging makabuluhan, mas magiging makabuluhan, 'di ba, yung buhay niya. Kaya tayo nagbibigay, no? Kaya tayo nagbibigay sa gawain po ng Panginoon, kasi this is what God iniwan ito na ministry, 'di ba, para po sa atin, no? Iniwan niya ito sa lahat ng mga mananampalataya, mananampalataya sa kanya, and we will be rewarded, 'di ba? We will be rewarded someday as according sa pangako po ng Panginoon. So kapag mahal pala ng isang tao ang Diyos, walang rason para sa kanya, 'di ba, na hindi magkaloob sa ministry, 'di ba, ng Panginoon. Kasi mahal ng Diyos ang tao eh. 'Di ba? Mahal niya yung kapwa natin tao. Mahal din niya tayo at mahal niya yung ating kapwa tao. And in order for us to have this kind of ministry para sa tao, sa kapurihan po ng Panginoon, naintindihan ito ni David. 'Di ba, na kailangan merong temple, na yung gagawin na temple para sa Diyos na ito ay wala siyang katulad. Na kapag pupunta yung tao doon sa temple na yon, talagang wala siyang ibang maiisip kundi yung glory ng God. Na sa temple ng God, ito yung pinaka the best
'Di ba? Sa temple ng kasi it will bring testimony. It will bring testimonies sa kung paano natin tinitreat, 'di ba, yung iglesia. Na kapag pupunta yung isang tao doon sa iglesia, 'di ba, na meron po tayo, iba yung kanyang pakiramdam na yung mga tao na ito, kasi it will speak kung ano yung makikita nila doon, it will speak sa kung anong character, 'di ba, ng mga taong nakatira or pumupunta, 'di ba, sa lugar na 'yon. Masasabi nila, grabe yung mga tao dito. Kasi tignan mo yung mga kagamitan nila, 'di ba? Ibang-iba ito sa lahat ng mga nakita ko. Mga sarap ng gano'n, no? Iba yung kanilang pagtrato. 'Di ba, sa kung ano yung mga kagamitan doon sa loob ng temple. Si David, he gave kung ano yung pinaka the best para sa temple, 'di ba, ng Panginoon. Tayo, ano po yung ating ibinibigay din, 'di ba, na best. Yung talent ko, sister, sigurado ba, 'di ba, na best yung ating ginagawa, 'di ba, na si David kasama na yun kahit yung talent niya sa pagsusulat ng kanta, yung talent niya sa music, pero mas grabe pa pagdating sa material, 'di ba, yung mga handog niya, 'di ba, sa Panginoon. Sabi dito, si Solomit at ang kanyang mga kamag-anak ang namamahala sa bodega ng mga kaloob na inialay ni Haring David ng mga pinuno ng sambahayan at ng mga pinuno ng hukbo. Sabi ko kanina, nakakahawa po yung pagbibigay. Nakakahawa yung generosity. Kaya kung gusto mong ma-learn, 'di ba, yung pagiging mapagbigay, sumama ka doon sa mga taong mapagbigay. Hindi ka naman nagbibigay dahil marami ka. 'Di ba? Nagbibigay ka dahil 'yun ang expression ng iyong pag-ibig. 'Di ba? 'Yun yung expression ng iyong pag. Nakakita na ba kayo ng umiibig na wala man lang ibinibigay? 'Di ba? Kahit naman sa anong klase ng relasyon, 'di ba? Maraming klase binibigay, 'di ba, sa relasyon natin sa tao, yung ating oras, 'di ba, yung ating maging yung ating mga kayamanan. It is an expression of our love, 'di ba, sa Panginoon, yung atin pong pagbibigay, no? Marami tayong pwedeng ibigay 'di ba? Lahat ng meron tayo ay pwede nating ibigay kung ano yung pinaka the best sa Panginoon. So sabi dito, buhat sa mga nasamsam sa pakikipagdigma, naglaan sila ng bahaging panustos sa pangangalaga sa templo ni Yahweh, no? Alam mo yun, yung portion na ito, iniisip ko ito, mga kapatid, na kunyari nagsaka ako or meron akong portion ng lupain, kailangan divided yun into 3. yung iniisip ko yung gano'n, no? Divided into 3, no? Yung you will give yung para doon sa 10% na sinasabi, and you will divide it, yung natira, sa 3 pa rin, at may portion pa rin doon, kasi 'di ba, yung iba pa naman yung offering, iba naman yung tithes, 'di ba? Yung tithes tanggalin mo doon sa kunyari na umani ka ng 100, so tatanggalin mo yung 10, 'di ba? Para doon sa tithes 'yon, no? At iba pa yung offering. So from the 90, you will divide it into 3, no? Yung isa para doon sa land, isa para doon sa nagtrabaho, at isa para sa para sa iyo. May mga pero kung ikaw ang nagtrabaho, edi isa para sa Lord as your offering, 'di ba? Isa para sa iyo, at isa para doon sa land, no? Bakit sa land? Para sa pangangailangan, no? Para doon sa reproduction ulit ng mga itatanim. So napakagandang 'yun, no? Napakagandang beginning 'yon, kasi hindi mo po pwedeng itago yun 'di ba, sa tao kapag ikaw ay nagmamahal. Kapag mahal mo yung Panginoon, makikita yun 'di ba? Makikita yun ng lahat, and they will be encouraged, no? They will be encouraged, no, sa buhay ng mga taong
sa buhay mo, no, as mapagbigay ano sa Panginoon. Sabi dito, ang lahat ng kaloob na inialay ni Propeta Samuel, ang lahat ng kaloob na inialay ni Propeta Samuel, ni Saul na anak ni Kish, ni Abner na anak ni Ner, at ni Joab na anak ni Seraya, pati si Joab, no, ay inilagay sa pangangalaga ni Solomit at ng kanyang, ay nilagay sa pangangalaga ni Solomit at ng kanyang mga kamag-anak. So may mga ano to, ano? Alam mo yun, nire-record nila lahat yun. Ito, kaloob ito ni Samuel. 'Di ba? Ito, kaloob ito ni Ner. So paano nila yung ginagawa? Meron silang records. No, may mga, ano sila, may mga, anong tawag doon? May mga listahan po sila. 'Di ba sa mga ibinibigay po nila. So that means to say na yung mga tao po na ito, 'di ba, ay naiintindihan po nila yung pagkakaloob nila at pagbibigay ano sa Panginoon. Kasi pag naano mo na pag na-experience mo lang talaga, 'di ba, yung grace ng God, hindi hindi talaga ma-prevent, 'di ba, ng puso mo ang magkaloob, 'di ba, sa Panginoon, whether it is your time, it is your talent, or it is your treasure. 'Di ba? It is your treasure. Wala pa ako kasing nakita sa tanang buhay ko na ito na naglingkod ng tapat sa Panginoon na pinabayaan ng Diyos. Nakikita ko lang talaga yun, mga kapatid, na alam mo yun, yung sa mga naglilingkod ano sa Panginoon, makikita mo lang talaga yung blessing, 'di ba? Yung blessing sa kung saan ibinibigay, 'di ba, ng Diyos ano sa kanila, no? Yung hindi lang basta material, 'di ba, na blessing, kasi ang tingin ng tao kasi sa blessing is through materials, no? Pero hindi lang 'yon. Pag si God po yung nag-bless, no, mas higit pa doon, ano? Sabi dito, mula naman sa angkan ni Ishar, si Kenanias at ang kanyang mga anak ang inilagay na mga tagapagtala at mga hukom, no? Meron din silang tagapagtala at meron din silang hukom, no? Kung ano yung very organized lang talaga, no? Yung ginagawa po na ito, no? Very organized yung talagang sa kaisip. Makita natin si David, 'di ba, mga kapatid? I don't know kung may mga paaralan na sila, 'di ba, sa kapanahunan po na iyon. Pero grabe po yung kanilang mga teacher. No, lalong-lalo na ang nagtuturo po sa mga gagawin po nila, 'di ba? Is yung God. Yung God mismo. Kaya makikita po natin na kapag tune in lang talaga yung isang tao sa salita po ng Panginoon, magiging orderly din 'Di ba, yung kanyang buhay, magiging magkakaroon din ng order, 'di ba, yung lahat ng ginagawa po niya, no? Sabi dito, sa sambahayan ni Hebron, si Hashabias at ang kanyang mga kamag-anak na may bilang na 1,700 na pawang mahuhusay ang nangalaga sa bansang Israel sa gawing kanluran ng Jordan. Sila ang namahala sa gawain ukol kanino? Kay Yahweh. At ang naglingkod sa hari ay 1,700 ayon sa talaan ng angkan ni Hebron. May mga talaan sila, no? Si Jeriyas ang kanilang pinuno. Nang ika-4 na taon ng paghahari ni David, sinaliksik ang kasaysayan ng angkan ni Hebron at natuklasan na sa Jazer ng Gilead ay may mga lalaking may pambihirang kakayanan, no? So parang mga ano to, no? Parang mga Korean ganito, 'di ba, yung mga ginagawa nila. Yung mga napapanood natin na yung mga kauna-unahan, na may mga talaan talaga sila, ano, na kung saan isinusulat lahat doon, inire-report, 'di ba, kung ano yung nais nila, 'di ba, na ipadala doon sa
sa hari. May mga kasaysayan po sila. I don't know kung gumagawa po tayo ng ganon sa kapanahunan po na ito. Wala yata sa mga families. O walang mga ganon, 'di ba, na mga kasaysayan ng family. No, hindi na nga natin ewan ko lang sa mga bata ngayon kung may mga kaalaman ba sila tungkol sa pamilya, 'di ba, na meron tayo kasi nakababad na sila sa internet. Dami na nilang mga ginagawa sa internet pero dito makikita po natin maganda pala 'yun na magkaroon ng history sa family, sa mga reunion. May mga families na nagpapakilala, 'di ba, sa kung anong klaseng meron yung family po nila. Pero may mga reunion din kasi na wala na, sayawan na lang, kainan, inuman, 'di ba, may mga ganon. Pero maganda maganda pala na may mga ganon, may mga kwento din, ikukwento yung kanilang kanununuan. Kasi ako personally, hindi ko na kilala yung iba 'di ba, na mga namin, mga kamag-anak namin, maganda na may mga ganon na mga kasaysayan yung family. At dito yung mga kasaysayan, 'di ba, makikita po natin kasi 'di ba isang family lang din naman sila. Marami nga lang mga tribes, 'di ba, yung kanilang mga pinagmulan, pero bawat tribo, 'di ba, ay naglalaan po sila ng mga kasaysayan, 'di ba, ng kanilang tribo. Pumili si Haring David ng 2,700 mga pinuno ng sambahayan at pawang mahuhusay mula sa kamag-anak ni Jerahas upang mamahala sa lipi ni Ruben, Gad at ng kalahating lipi ni Manases. Ito ay sa iba yung Jordan, Sila ang pinamahala ni David ng bagay na may kinalaman sa Diyos at sa hari. Sa Diyos una, 'di ba, at sa hari. Alam mo yun, maglalaan ka lang talaga ng panahon na yung lahat ng mga tao na ito na nasasakupan mo, 'di ba, ay maglilingkod sila una sa Diyos, 'di ba, at sa hari. Yung iayos mo na yung lahat, 'di ba, ng mga dapat ayusin habang may ilang taon na si David sa kapanahonan na ito, hindi na rin naman siya kabataan, 'di ba? Pero alam mo 'yun, inaayos niya, 'di ba, yung lahat ng kanyang maiiwan, Sabi dito, ito ang listahan ng mga Israelitang pinuno ng kanilang angkan at mga pinuno ng libu-libo at daan-daan. Gayun din ang mga pinuno ng hukbong naglilingkod sa hari. Sila ay pinagpangkat-pangkat ng tig 24,000. Ang hirap naman nitong bilangin, 'di ba, 24,000, at maglilingkod sa bawat buwan sa pangunguna ng kanilang pinuno. So grabing grabing lang to, grabing management. Kasi nga, 'di ba, hindi lang 1,000 yung pinag-uusapan po dito, kundi talagang libu-libo, 24. Sabi dito, tig 24,000. So, anuin mo talaga 'yun, hindi natin alam kung how they prepared, 'di ba, yung how they will prepare, kung paano po sila magbilang, 'di ba, ng mga tao. Pero alam natin na binilang po nila kasi may bilang po, 'di ba, yung mga tao na maglilingkod, Sabi dito, sa bawat buwan sa pangunguna ng kanilang pinuno. Si Jasobeam, anak ni Zabdiel, ang namahala sa pangkat na naglingkod sa unang buwan. Siya ay namuno sa 24,000 katao. Paano mo pamumunuan yung 24,000? Yung 50 na nga lang, 'di ba? Parang mahirap na 'yon. Or kaya yung sabihin mo na lang yung 100,000. Paano mo 'yun gagawin? Siyempre, 'di ba? Makikita po natin na alam naman natin na yung instructions, 'di ba? Lagi po silang nananangan din, 'di ba, sa kung ano po yung sasabihin, 'di ba, ng kanilang hari,
na yung hari po nila ay nananangan naman, 'di ba, sa mga lingkod ng Diyos o sa mismong Diyos, 'di ba, ng Israel. So walang imposible lang talaga, no, sa mga taong ang sa Lord, 'di ba, yung kanilang trust, no. Sabi dito, si Dodai na taga-Aho ang namahala sa ikalawang buwan every month. Ang namahala naman sa ikatlong buwan ay si Benayas, anak ng paring si Joaida. Siya ang Benayas na pinuno ng 30 matatapang na mandirigma. So na pag-aralan po natin 'yun, 'di ba, yung mga matatapang na mandirigma. At itong si Benayas, sabi dito, pinuno ng 30 matatapang na mandirigma. Ang namahala sa kanyang pangkat ay ang anak niyang si Sabad. Ang pangkat naman na nungkulan sa ika-4 na buwan ay pinamahalaan ni Asahel, kapatid ni Joab. Ang humalili sa kanya ay ang anak niyang si Sebadayas. Ang pangkat namang nanungkulan sa ikalimang buwan ay pinamahalaan ni Samhut na taga-Ishar. Ang namahala naman sa pangkat na nanungkulan sa ika-6 na buwan, so ay si Ira, anak ni Ekes na taga-Tekoa. Ang pangkat para sa ika-7 buwan ay pinamahalaan ni Heles. Alam mo, napaka palad lang natin, 'di ba, na alam mo yung isa-isahin. Siguro sa kapanahunan natin ito, kung tayo kasi yung mga taong ayaw nang maghintay, 'di ba? Sabihin na lang na anuhin na lang natin 'to. Paliitin na lang natin kasi ang dami-dami naman nating sinasabi, 'di ba? Ganito na lang, sulat na lang natin yung ganito, paiksihin na lang natin. Pero alam mo yung writer ng First Chronicles, 'di ba? Naglaan siya ng panahon talaga na isa-isahin yung mga ito as a respect doon po sa tao, 'di ba? At nakikita rin po natin siyempre with the inspiration of the inspiration of God, na sa bawat ministry na ginagampanan po ng mga tao po na ito, 'di ba, ay makikita po natin yung pagpapahalaga ng Diyos, sapagkat hindi sila alam mo yung binigyan sila ng puwang, 'di ba? Sa banal na kasulatan na sila lang mismo, 'di ba, yung kikilalanin doon sa unang buwan, doon sa pangalawang buwan, doon sa pangatlong buwan, doon sa pang-4 na buwan, doon sa pang-5 buwan, 'di ba, na alam mo yun, yung kahit ang God nagbibigay din po siya ng respeto, 'di ba, sa mga tao na naglilingkod para sa kanila. 'Di ba? Grabing honor 'yun, yung bibigyan ka ng puwang sa banal ng kasulatan na ganito, sa ika-5 buwan ka naglingkod, sa pangalawang buwan ka naglingkod. Very specific yung scripture, 'di ba, na alam mo 'yun, hindi ka yung lahat ng mga magbabasa nito, hindi na sila mag-iisip na sino yung mga sa pangalawang buwan, sa unang buwan, 'di ba, na naglingkod, 'di ba? Very specific, no, kahit yung nila, kung sino yung nauna, kung sino yung pangalawa, kung sino yung pangatlo. Napaka-order lang talaga nito kasi no doubt this is a kwento of a God na alam mo yon, na napakagaling niya, pagdating sa order. Kung titignan na lang natin ang universe, very orderly. 'Di ba? Ang ganda-ganda lang na yung ating ilong ay create, 'di ba, na yung mga butas ay hindi pataas. Kasi pag umulan, 'di ba, malulunod tayo. Kahit yung ating creation, yung pagkaka-create sa atin, 'di ba, ay napaka orderly lang talaga. It was created, 'di ba, by a God na sa lahat ng kanyang gawa ay may order. Kahit sa planeta, sa universe na kinaroroonan po natin, 'di ba? May order. Sinisira lang ng tao, 'di ba? Yung mga destruction ng mga calamities, 'di ba, na nangyayari sa tao. Kagagawan din 'yun ng tao eh. Dahil kung ano-ano yung kanyang ginagawa, 'di ba, sa kanyang kapaligiran, yung bundok ginagawa niyang patag, yung patag ginagawa niyang bundok. May mga ganon natagpo kala ng tao, mas
gaganda, 'di ba, yung kanyang paligid, hukay dito, hukay doon. Tapos pag nagkaroon ng mga dilubyo, 'di ba? Isa-isisi sa Panginoon, no? I just alam mo yung lagi kong iniisip, yung buhay sa nakaraan, 'di ba? Parang ang panapanatag lang dati, sabi dito, ang pangkat sa ikawalong buwan ay pinamahalaan naman ni Sibekay na tagahusa mula sa Angkanisera. Ang pangkat na nanungkulan sa ikasyam na buwan ay pinamahalaan ni Abisher na taga Anatot, 'di ba, buhat sa lipi ni Benjamin. Ang pangkat namang nanungkulan sa ikasampung buwan ay pinamahalaan ni Maharay na taga Netofa mula sa angkan ni Sera. Isa dami ng mga magkakaparehas, 'di ba, ng mga pangalan. Kung isusulat mo lang dito, kunyari, ang pangkat namang nanungkulan sa ikasampung buwan, si Merari, tapos wala na siyang description kung taga saan itong si Merari, tapos kung saang angkan siya nagmula, 'di ba? Pero makikita mo, grabe yung description ng scripture, para po sa mga taong ito na naglingkod sa Panginoon. Sino-sino mga tao ito? Mga leaders ito, mga kapatid. 'Di ba? Sila yung tumayo bilang namuno, 'di ba, doon po sa mga taong pinamunuhan po nila sa paglilingkod sa Panginoon. Ang pangkat na nanungkulan sa isang buwan ay pinamahalaan naman ni Benayas na taga Peraton mula sa lipi ni Ephraim. Ang pangkat na nanungkulan sa 12 buwan ay pinamahalaan naman ni Helday, taga Netofa, buhat sa angkan ni Othniel. So 12 tribes. May kanya-kanya po silang mga may kanya-kanya po silang mga gawain, pagdating po sa paglilingkod po nila sa Panginoon. Ito ang namahala sa Israel sa lipi ni Ruben ay si Eliezer na anak ni Sikri. Sa lipi ni Simeon ay si Sephatias na anak ni Maaka. Sa lipi ni Levi ay si Hashabias na anak ni Kimuel. Sa angkan ni Aaron ay si Sadok. Sa lipi naman ni Judah ay si Elihu, isa sa mga kapatid ni David, si Elihu, isa sa mga kapatid ni David. Sa lipi ni Isakar ay si Omri na anak ni Mikael. Sa lipi ni Zebulon ay si Ismayas na anak ni Obadias. Sa lipi ni Neftali ay si Jerimoth na anak ni Asriel. Sa lipi ni Ephraim ay si Hosea na anak ni Asarias. Sa kalahating lipi ni Manases ay si Joel na anak ni Pedaias. Ang namahala naman sa kalahating lipi ni Manases na nasa Gilead ay si Ido na anak ni Zacarias. Sa lipi ni Benjamin ay si Jaasiel na anak ni Abner. At sa lipi naman ni Dan ay si Asarel na anak ni Jeroam. It is really their pride, 'di ba, mga kapatid, na alam mo yun, ma-acknowledge yung kanilang yung kanilang paglilingkod. Hindi natin alam kung alam mo yun, kung yung mga tao po na ito na naisulat nabasa po nila yung kanila pong mga pangalan bago po sila namatay. Alam mo yun, yung nakita nila na naisulat ito, na yung mga ginawa po nila ay naisulat ito, pero probably hindi na, 'di ba? Pero alam mo yon, yung mga ginawa po nila ay napapakinabangan po, 'di ba, ng mga susunod na mga generation po nila, at maging sa atin ngayon sa kapanahunan na ito, kasi dito natin makikita yung authenticity, 'di ba, ng kwento ng mga tao po na ito, yung authenticity ng scripture. Yung mga pangalan na ito, hindi lang sila aksidente na nandyan, pero makikita po natin yan sa connection po nito as we continue to study, 'di ba, as we continue to seek, 'di ba, yung Lord na ito, na may connection po ito, na makikita lang po talaga natin na pagdating po ng Messiah, 'di ba, wala nang ibang rason ang isang tao, 'di ba, na hindi panaywalaan na yung Messiah po na ito, the last
the first and the last, wala nang iba, 'di ba, na magpapakilala na siya ay Messiah. Wala na eh. Maraming mga sisilitaw, 'di ba, ng mga Messiahs, pero dapat mapatunayan niya, 'di ba, sa buhay niya, yung connection niya, 'di ba, sa lahi po na ito, no? Sino yung kanyang mga magulang, sino yung alam mo yon, ilang taon, no? Yung family history niya. Wala na eh. Si Jesus lang talaga yung yung last na nag-claim, 'di ba, ng pagiging niya, tagapagligtas niya, or yung Messiah, 'di ba, na sinasabi po natin with all the proofs. Hanggang ngayon, 'di ba, we have the written proofs, yung written na evidence, 'di ba, ng kanyang claim, which is true naman, no? Marami yung mga magki-claim sa mga darating pa siguro na mga panahon, pero wala na, hindi na nila mapapatunayan 'yon, 'di ba? Ang salita po ng Panginoon, 'di ba, ay napakatagal nang naisulat, pero ito po ay sa kapakinabangan po natin para hindi tayo madedenggoy, 'di ba, na itong nagki-claim ng Messiah na ito, saan siya nagmula? 'Di ba? Anong connection niya kay David? 'Di ba? Matitrace ba niya sino yung kanyang mga magulang, sino yung kanyang, yung kalululuhan, paano siya napunta sa lugar na ito? Wala na siyang maisasagot. 'Di ba? Kasi mga false na yung mga susunod na magki-claim. Sabi dito, hindi na ibinilang ni David sa census ang mga Israelitang wala pang 20 taong gulang, sapagkat ipinangako ng Diyos na pararamihin niyang sindami ng mga bituin sa langit ang mga Israelita. Ang census ay sinimulan ni Joab, anak ni Sarias, ngunit hindi niya ito natapos sapagkat nagalit ang Diyos sa Israel. Sa ginawang ito, kaya't hindi na napabilang ang mga ito sa listahan ni Haring David. So alam natin yung kwento, 'di ba, mga kapatid, na yung ginawa po ni David po na ito ay hindi po niya isinangguni, 'di ba, sa Panginoon. Wala namang problema sa sa census. Kung titignan natin, no? Pero yung motive kasi, 'di ba, yung fear kasi na tumubo doon sa maging yung pride, 'di ba, na tumubo doon po sa puso ni David, na hindi niya ikinonsulta ito, 'di ba, sa Panginoon. Kasi may mga time na sinasabi ng God na bilangin, 'di ba? Bilangin yung mga mag-census kayo, no? Pero itong bagay po na ito ay hindi isinangguni, 'di ba, ni David sa Panginoon, kahit nagalit ang Lord sa kanya. At yun po, mga kapatid, no, yung atin pong lesson, at itatype ko na lang po yung ating question. I read to po.